Paasa si C-Stand. Coach LA Tenorio, naiinip na. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakakapagdesisyon itong si Christian Stan Hardinger tungkol sa alok ng Magnolia Chicken Templados Hotshot sa kanya. Kaya ngayon, si Teniente may bagong tinatarget na big man at nakahanda na ang isang 2-on-1 trade para sa bagong target big man ni Coach LA Tenorio para sa Magnolia Chicken Templados Hotshots. Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon, kaya huwag mong kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo. Magmula nang maupo bilang head coach ng Magnolia Chicken Templados Hotshots, si Coach LA Tenorio ay kasama na sa kanyang agenda at sinasabing ipinakiusap na rin umano ng Magnolia Chicken Templados Hotshots sa kanya na kausapin ang kanyang dating kakampi sa Barangay Ginebra San Miguel na si Christian Stan Hardinger para pumayag na maglaro sa kanilang kupunan para mai-execute agad ang isang trade sa kupunan na merong hawak ng PBA playing rights nitong si Christian Stan Hardinger na Terra Firma Jeep. Pero 3 buwan na ang nakalilipas ay hanggang ngayon ay wala pa ring desisyon na ibinibigay itong si Christian Stan Hardinger sa Magnolia Chicken Templados Hotshots, partikular na sa kausap niya na si LA Tenorio. At dahil sa patuloy na pagpapaasa nitong si Christian Stan Hardinger sa Magnolia Chicken Templados Hotshots at mismo kay Coach LA Tenorio, ay hindi nga umano maisaayos ng gusto ni Coach LA Tenorio ang kanilang lineup o final lineup bago pumasok ang PBA playoffs. Lalo na nga at meron na lamang nalalabing 4 na laro ang Magnolia Chicken Templados Hotshots kapag ka nag-resume na ulit ang PBA sa December 5. Sinasabing meron naman daw plan B si Coach LA Tenorio kung sakali nga na hindi talaga mapunta sa kanila o hindi talaga makumbinse ni Coach LA Tenorio itong si Christian Stan Hardinger na maglaro nga sa kanilang kupunan ng Magnolia Chicken Templados Hotshots para maihabol niya sa ongoing All Filipino Cup at pagpasok ng quarterfinals. Maganda nga sana umano ay magdesisyon na itong si C-Stand o Christian Stan Hardinger kung pipirmahan niya ba yung inaalok na kontrata ng Magnolia Chicken Templados Hotshots o hindi, para mai-execute na umano ng Magnolia Chicken Templados Hotshots ang kanilang plan B para sa kanya kailangan nilang panibagong big man at mai-execute na ang isang 2-on-1 trade na para sana kay Christian Stan Hardinger na mapupunta na para sa bagong tinatarget na big man ni Coach LA Tenorio para sa Magnolia Chicken Templados Hotshots at maihabol sa paparating na quarterfinals ngayong All Filipino Cup ng 50th season ng PBA. Ang trade sana na para kay Christian Stan Hardinger para makuha ito ng Magnolia Chicken Templados Hotshots ay isang 2-on-1 straight trade kung saan kabilang itong si Joseph Eriobu na hindi naman masyadong ginagamit ni Coach LA Tenorio sa Magnolia Chicken Templados Hotshots ngayon. Bukod kasi sa marami na itong kaposisyon sa kanilang lineup ngayon at nagdagdag pa sila ng isang Rafi Verano at meron pa nga silang paparating na rookie na kaposisyon din itong si Joseph Eriobu na magmumula sa NCAA na si Yukien Andrada. Kaya siguradong lalong mawawala ng pwesto itong si Joseph Eriobu at posible nga daw nilang ilagay ito sa kanilang reserve o injured list. Kaya hanggang ngayon nga daw ay naghihintay sila sa alok nila kay C-Stand na hanggang ngayon ay nagpapaasa pa rin sa Magnolia Chicken Templados Hotshots. Kaya kung sakasakali nga na hindi tanggapin ni C-Stand yung ino-offer ng Magnolia Chicken Templados Hotshots, ay itong si Joseph Eriobu ay ite-trade nila kasama pa ang isa nilang big man na si Russell Escoto papunta sa Titan Ultra Giant Racers na isang kupunan na nangangailangan naman ng mga dagdag na big man at siguradong makakatulong itong sila Joseph Eriobu at Russell Escoto. Sa height na 6'4" ay masasabing undersize sa pagiging stretch 4 at ganun din sa pagiging small forward itong si Joseph Eriobu sa lineup ng Magnolia Chicken Templados Hotshots. Pero kung mapupunta nga ito sa Titan Ultra Giant Racers, oras na ma-execute na at ma-aproba na ang 2-on-1 trade ni Coach LA Tenorio para sa tinatarget niyang big man mula sa Titan Ultra Giant Racers, ay sigurado na mapapakinabangan ito ni Coach John Cardel sa nasabing kupunan. Kaya masasabing valuable pa rin itong si Joseph Eriobu sakaling mapunta nga ito sa Titan Ultra Giant Racers.
Hindi lang ito talaga nabibigyan ng playing time ni Coach L.A. Tenorio dahil marami nga itong kaposisyon sa Magnolia Chicken Templados Hotshots. Sa ngayon ay ipapahiram muna ito ng nasabing koponan para sa Gilas 3x3 na lalaban sa Southeast Asian Games ngayong December. At kung sakali nga na matutuloy na yung trade na yon na 2-on-1 sa Titan Ultra Giant Risers para sa tinatarget na big man ni Coach L.A. Tenorio sa kanyang plan B, ay baka sa pagbabalik nito mula sa SEA Games sa Thailand para sa Gilas 3x3 ay sa Titan Ultra Giant Risers na ito magbabalik para sa kanyang 5-on-5 career sa PBA. At kasama rin nga sa 2-on-1 trade ng Magnolia Chicken Templados Hotshots sa Titan Ultra Giant Risers para sa Plan B target big man ni Coach L.A. Tenorio ay ang isa pang sentro mula sa Magnolia Chicken Templados Hotshots na si Russell Escoto. Sa ngayon, maganda ang tinatakbo ng karir nitong si Russell Escoto sa Magnolia Chicken Templados Hotshots dahil nabibigyan nito ni Coach L.A. Tenorio ng sapat na playing time at nagsisilbi itong backup ni Ian Sanggalang at paminsan-minsan nga ganun din kay James Laput. Sa ilang games ng Magnolia Chicken Templados Hotshots ngayong ongoing All Filipino Cup ay nakitaan itong si Russell Escoto ng mga magagandang laro dahil masasabing nagfi-fit ito sa sistema ni Coach L.A. Tenorio sa Magnolia Chicken Templados Hotshots. Pero nga, dahil mayroong bagong tinatarget na big man o yung Plan B target big man ni Coach L.A. Tenorio, ay kinakailangan na mag-sacrifice si Coach L.A. Tenorio ng isa sa mga big man niya para makuha niya ang sinasabing tinatarget niyang big man. At kasama nga itong si Russell Escoto doon sa 2-on-1 trade na yon dahil personal daw umanong request yon ng Titan Ultra Giant Risers Management na bigyan sila ng isang big man na sana ay si James Laput, pero ayaw naman pakawalan ni Coach L.A. Tenorio dahil ito raw ay ang kanyang sinasabing project big man para sa Magnolia Chicken Templados Hotshots. Kaya kahit umano ayaw pakawalan ni Coach L.A. Tenorio itong nagfi-fit sa kanyang sistema na si Russell Escoto, ay kinakailangan daw niya itong isakripisyo para makuha ang kanyang tinatarget na big man. At kung sakali nga na matuloy na ang 2-on-1 trade na yan sa Titan Ultra Giant Risers, ay mapapaganda pa rin naman yon para kay Russell Escoto. Dahil doon sa nasabing kupunan na Titan Ultra Giant Risers ay siguradong mabibigyan ito ng sapat na playing time dahil yung mga sentro nila ron ay masasabing kulang na kulang sa experience sa katauhan nila Jeyo Ambohot at Mario Barasi. Sa Titan Ultra, siguradong magiging starting center agad itong si Russell Escoto dahil madadala niya yung kanyang playoffs experience mula sa kanyang stint sa Magnolia Chicken Templados Hotshots. At dahil minsan na rin itong nahawakan ni Coach John Cardel nung naandun pa siya sa Terra Firma Jeep na kanyang unang team sa PBA, dahil ito ang kinuha ng Terra Firma Jeep noon sa Gilas Special Draft at nagdagal din ito ng ilang taon doon sa nasabing kupunan, ay masasabing sa muling pagsasama nila ni Coach John Cardel sa panibagong kupunan naman na Titan Ultra Giant Risers ay alam pa rin ng nasabing head coach kung paano i-utilize itong si Russell Escoto para maging effective ito sa loob ng court at sa pagiging prime center ng Titan Ultra Giant Risers. Kapag ka nagkataon, 4 na Magnolia Chicken Templados Hotshots players ang mapupunta o magsasama-sama sa Titan Ultra Giant Risers na kinabibilangan nga nila Calvin Abueva na naunang napunta ron, Aris Junicio nakatetrade lang sa nasabing kupunan kapalit ni Chris Kuhn, at ito nga sila Joseph Eriobu at Russell Escoto nakabilang sa 2-on-1 trade ng Magnolia Chicken Templados Hotshots para sa Plan B na tinatarget na big man ni Coach L.A. Tenorio sa Titan Ultra Giant Risers. At ang Plan B target big man nga ni Coach L.A. Tenorio sa Titan Ultra Giant Risers, sakali nga na hindi talaga pumayag si Christian Stanhardinger na magbalik sa PBA at pumirma sa inalok na kontrata ng Magnolia Chicken Templados Hotshots, ay itong dati rin niyang kakampi mula sa Barangay Ginebra San Miguel na si Greg Slaughter. Dahil masasabing project pa lamang si James Laput sa Magnolia Chicken Templados Hotshots ni Coach L.A. Tenorio, ay ibig sabihin nga noon ay hindi pa niya ito inaasahan sa ngayon na pumutok o mailabas talaga ang kanyang full potential dahil nag-uumpisa pa lamang ito sa sinasabing process ni Coach L.A. Tenorio para kay James Laput. Kaya sa ngayon umano
Para makabalik sa PBA Finals at makapag-champion ulit ang Magnolia Chicken Templados Hotshots ay nangangailangan nga sila ng panibagong big man. Sana nga ay si Christian Stan Hardinger, pero hanggang sa ngayon nga ay hindi pa sumasagot ay naalok na offer ng Magnolia Chicken Templados Hotshots. At kung wala umanong mangyayari o walang makukuhang malinaw na sagot mula kay Christian Stan Hardinger bago ang PBA trade deadline, ay kanila na umanong i-execute ang isang 2-on-1 trade sa Titan Ultra Giant Racers para makuha ang PBA playing rights ng dating kakampi ni Coach L.A. Tenorio sa Barangay Ginebra, San Miguel na si Greg Slaughter. Kung tutuusin, isa rin ito sa mga tinatarget ng Magnolia Chicken Templados Hotshots noon. Pero dahil nga sa gustong chemistry ni Coach Chito Victolero noon para sa Magnolia Chicken Templados Hotshots, ay hindi nga niya ginalaw ang kanyang lineup. At sa halip nga ay pinabayaan na lamang itong si Greg Slaughter na mapunta sa Northport Batang Pier noon, imbes na sa Magnolia Chicken Templados Hotshots. Masasabi kasi na nung panahon na yun ay napakabagal pa rin talaga nitong si Greg Slaughter at hindi pa rin ganun kalakas ang kanyang mga lateral moves, lalo na sa post area. Kaya sinasabing pinagtiyagaan na lamang umano ni Coach Chito Victolero kung sino yung mga big men na naandun sa kanya noon na sila Ian Sanggalang at Rafi Rivis. Kinayaan na lamang muna nila itong si Greg Slaughter na mapunta sa Northport Batang Pier hanggang sa hindi na nga ito ma-renew ng nasabing kupunan at magpunta na sa Japan B-League. Sa ngayon, ang PBA playing rights nitong si Greg Slaughter ay patuloy na pinangahawakan ng Titan Ultra Giant Racers at nasa trading block nga nila ito na ibig sabihin nga ay open sila na i-trade itong si Greg Slaughter sa ibang kupunan sa PBA basta magkasundo sila ng Titan Ultra Giant Racers. Kung tutuusin, maglalaro na sana itong si Greg Slaughter bago magumpisa ang 50th season ng PBA. Ang problema lang kasi, malaki ang hinihinging halaga nitong si Greg Slaughter sa kanyang mga additional allowances na hindi kayang ibigay ng Titan Ultra Giant Racers. Nagkasundo na sila sa base amount na 800,000 a month, pero yung mga dagdag na allowances na hinihingi nitong si Greg Slaughter ang tinanggihan ng Titan Ultra Giant Racers. At doon nga, sinarado na nila ang usapan at nilagay na sa trading block ang kanyang PBA playing rights. Pero ang problema, wala rin kupunan na gustong kumuha dito kay Greg Slaughter dahil nga doon sa mga hinihingi niyang additional allowances na masasabing mahirap din talaga namang patulan dahil matagal-tagal din itong napahinga at hindi nga sigurado kung maganda pa ang ipapakita sa kanilang mga kupunan. Inaalok na ito ng Titan Ultra Giant Racers sa Meralco Bolts kapalit sana ng tinatarget ng nasabing kupunan na si Raymond Almasan. Pero hindi pumayag ang Meralco Bolts na ibigay si Raymond Almasan kahit kursonada rin nila o interesado sila dito kay Greg Slaughter. Ayaw naman ng Titan Ultra Giant Racers ang ibinibigay ng Meralco Bolts sa kanila. Kaya muling nagsaradong usapan pagdating sa PBA comeback sana nitong si Greg Slaughter. At ngayon, naghihintay na lamang ito ng kasagutan mula sa Magnolia Chicken Templados Hotshots na sinabihan na nga umano to na mag-standby lamang bago ang PBA trade deadline ngayong All Filipino Cup. Kung hindi nga umano sasagot itong si Sistan sa kanilang inaalok na kontrata, ay itong Plan B na si Greg Slaughter ang kanilang ipupursige na makuha via trade mula sa Titan Ultra Giant Racers kapalit nga ng mga big man na sila Joseph Eriobu at Russell Escoto na sinasabing pumayag na umano ang Titan Ultra Giant Racers. Gusto na rin mapakinabangan ng Titan Ultra Giant Racers ang PBA playing rights nitong si Greg Slaughter para palakasin din ang kanilang kupunan na kung hindi man nga daw sila aabot ngayong quarterfinals ay bilang preparasyon na rin para sa next conference na Commissioner's Cup. At sa panig naman ng Magnolia Chicken Templados Hotshots, kaya umano nila kinakailangan itong si Greg Slaughter ay para pagdating nga ng playoffs, kung sakali nga na makakatapat nila ang kanilang sister team na San Miguel Beermen, ay meron silang ipantatapat sa sukatan ng mga big man ngayon sa PBA, ang 9-time MVP na si Junmar The Kraken Fajardo. Maaari umanong hindi mapigil nitong si Greg Slaughter si Junmar Fajardo, pero masasabing makocontain naman niya ang nasabing sentro mula sa San Miguel Beermen. At hindi lang naman daw San Miguel Beermen ang pinaghahandaan ng Magnolia Chicken Templados Hotshots, kundi mismo ang actual competition pagdating ng playoffs na kinakailangan talaga na meron kang isang matangkad na sentro para tumaas ang iyong tsansa na makausad sa semifinals at ganun din sa finals, at kung sakasakali nga makapag-champion muli ang Magnolia Chicken Templados Hotshots sa PBA ngayong ongoing All Filipino Cup o sa mga susunod na conferences
ngayong 50th season ng PBA. Sa panig naman ni Greg Slaughter, dahil nasabihan nga ito na mag-standby lamang, ay naghihintay na lamang ito ng go signal mula sa Magnolia Chicken Templados Hotshots dahil nagkasundo na rin umano sila sa kontrata na inilatag ng Magnolia Chicken Templados Hotshots dito kay Greg Slaughter para sa posible nitong PBA comeback ngayong All Filipino Cup. Sa kupunan ng dati niyang kakampi sa Barangay Ginebra San Miguel at ngayon head coach na ng Magnolia Chicken Templados Hotshots. Anong opinion mo dito sa patuloy na pagpapaasa nitong si Christian Stan Hardinger sa kanyang dating kakampi sa Barangay Ginebra San Miguel na ngayon ay head coach na ng Magnolia Chicken Templados Hotshots na si LA Tenorio? Posible ba natanggapin pa nitong si Christian Stan Hardinger yung inaalok sa kanyang kontrata ng Magnolia Chicken Templados Hotshots? O pinapatagal lamang nito yung sitwasyon at wala talagang balak na bumalik sa PBA? O mapunta via trade sa Magnolia Chicken Templados Hotshots? Ano kaya itong diskarteng ginagawa nitong si Christian Stan Hardinger? Dahil hanggang ngayon nga ay hindi pa rin ito nagbibigay ng mga konkretong sagot sa Magnolia Chicken Templados Hotshots kung tatanggapin ba nito o hindi ang ino-offer sa kanya. At ang sinasabi naman na Plan B ng Magnolia Chicken Templados Hotshots kung sakali nga na hindi pipirma si Christian Stan Hardinger sa kanilang koponan ay itong ang pagkuha via trade kay Greg Slaughter o yung PBA playing rights niya mula sa Titan Ultra Giant Racers kapalit nila Joseph Periobu at Russell Escoto. Masasabi bang fair trade ang nasabing 2-on-1 trade sa Titan Ultra Giant Racers? At kung sakali nga na ma-execute at ma-aproba ng nasabing 2-on-1 trade ay mag-fit ba ito sa sistema ngayon ni Coach LA Tenorio sa Magnolia Chicken Templados Hotshots? At malaki ba ang maitutulong nitong si Greg Slaughter para muling makapag-finals at makapag-champion din ang Magnolia Chicken Templados Hotshots ngayong All Filipino Cup o kaya sa mga susunod na conferences ng PBA? Lahat ng mga yan, huwag mong kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo.